Ini-explore ko sa video na ito ang dalawang abandonadong mall, ang Berkshire at Chesterfield Mall. Dalawang mall na nagsara at nananatiling abandonado dahil sa magkatulad na rason. Kasalukuyang ginagamit lang ito para sa mga Tesla. Isipin kung may Pokemon cards o Beanie Babies dito. Nakuha ko na yung pang-Halloween na version. Nanto pa rin siyang maupuan. Grabe, ang laki nito. Kamusta Ronan fam? Ako si Steve Ronan at welcome sa ating channel kung saan tayo naglalakbay sa mga epic na pakikipagsapalaran. Sa video na ito, dadalhin namin kayo sa isang paglalakbay sa dalawang pinakakamangha-manghang abandonadong mall sa Amerika. Sobrang excited ako na ipakita ito sa inyo. Kinunan ko ito ilang linggo o isang buwan na ang nakalipas nung road trip ko sa buong Amerika kasama ang mga kaibigan ko sa isang bus build. Marami na akong na-explore na abandonadong mall noon, pero ang dalawang mall na ito ang ilan sa mga pinakamaganda na nakita at na-explore ko. At medyo malungkot dahil naniniwala akong wala na sila ngayon. Bago magsimula ang adventure, gusto ko munang hilingin sa inyo na i-like ang video, mag-iwan ng komento kung saan kayo galing at gusto ko ring magpasalamat sa sponsor ng video natin ngayon, ang Raid Shadow Legends. Kumusta, Ronin fam at mga gamers? Hindi nyo dapat palampasin ito dahil napakaganda ng deal ng Raid Shadow Legends ngayon, sobrang sulit. Manatili lang kayo at ipapakita ko sa inyo kung paano kayo makakapagsimula gamit ang dalawang epic champions at kahit isang legendary. Siguradong handa na kayong durugin ang mga kalaban nyo agad-agad. Maniwala kayo, kapag sinimulan ng raid gamit ang mga champion na ito, mapapadali ang paglalakbay nyo. Sana ako rin ay nabigyan ng ganitong boost nung una. Ang Raid Shadow Legends ay may mahigit 16 na factions, 30 malakas na bosses at maraming champions na pwedeng kolektahin. Regular kang makakatanggap ng updates, napakagandang PvP battles at mga bagong quests. Pwede ka ring maglaro kasama ang iyong mga kaibigan sa sarili mong clan gamit ang mobile, PC o Mac. Maraming laban ang naghihintay. Pag-usapan natin ang dalawang epic na champion na inaalok ng Raid sa mga bagong manlalaro, si Grizzle Jarl at si Knight Errant. Matitindi talaga ang dalawang ito. Si Grizzle Jarl ang maaasahan mo sa depensa habang si Knight Errant ang bahala sa suporta, perpekto para sa mga malaking laban. Ito ang panalo. I-download ang Raid gamit ang link ko at gamitin ang promo code na Monkey King at ma-unlock mo si Sun Wukong, isang legendary na kampeon. Siya ang paborito ko sa lahat ng panahon. Ang kanyang pangalan ay kasing sikat sa iyo kapag sumali ka na ngayon. Mas mabilis kang ma-level up sa laro kapag nakumpleto mo ang maraming hamon at misyon. Dagdag pa, mas maintindihan mo ang mga mekanika ng laro sa Raid. Maraming magagandang tampok tulad ng paggamit ng shards para pataasin ang tsansa ng pagkuha ng mga particular na item sa paglaloot. Kung handa ka na sa seryosong paglalaro, i-click ang link sa ibaba. Magsimula gamit ang dalawang epic na bayani, si Sun Wukong at Monkey King, at sumali sa Ronin Fam Clan sa Raid Shadow Legends. Gawin nating makasaysayan ang laban ng magkasama. Balik tayo sa video. Sa ngayon mga tol, kakagising lang namin at pumunta kami sa target na katabi namin para gumamit ng restroom. Ngayon, nag-i-impake na kami at naghahanda para mag-explore ng abandonadong mall. Medyo excited ako. Wala talaga akong alam tungkol sa lugar na to at kung ano ang itsura nito sa loob, siguradong malaking sorpresa to. Sa akin, sana maganda ito. Matagal na rin mula nang huli akong nag-explore ng totoong abandonadong lugar ilang buwan na. Kaya medyo naninibago rin ako ngayon at hindi lang yon, ito ang unang abandonadong lugar na na-explore ko mula nang bumalik ako sa Amerika. At masasabi ko, ibang-iba talaga ang mag-explore sa Amerika kumpara sa ibang bansa. Kailangan mong maging mas maingat at mas palihim. Ngunit ang mahalaga ay ang excitement at adrenaline. Kasama ko ngayon si Ricardo, isang lumang kaibigan. Nakalimutan ni Josh ang isang bagay, kaya ako rin. Nakalimutan ko si Ricardo. Dumating ako para tumulong. Nagdala. Ginamit ni Josh ang gamit niya para sa multo at iniligtas kami. Ang biyahe ay tatagal ng 2 oras. Oras at 15 minuto. Uy, ikaw tunay kang kaibigan dyan. Seryoso, tunay kang kaibigan. Mag-subscribe kay Junior, Aba, sumama ka na rin sa trip namin. Oo, iparada mo na lang dito, iwan mo na lang ang kotse mo dito.
Wala ka namang mawawala ngayon, di ba? Wala naman. May extra akong camera para sa... Ikaw, sa totoo lang, Salamat, ha. Dapat pa sumali na lang si Ricardo at hayaan silang bumoto? Mag-comment kayo sa ibaba kung dapat pa siyang sumali. Ipopost ang video na ito 1 linggo mula ngayon. Baka si Ricardo ay kasama na sa biyahe, pero salamat. Walang nakakaalam, kaya mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa trip na to dahil kahit ano pwedeng mangyari. Unang araw namin sa bus at sobrang saya at ganda. Ang sarap ng tulog ko, medyo malakas lang talaga akong maghilik pero ayos lang yun. Aayusin natin yan mamaya. Pero sa totoo lang, sobrang saya ng ginawa namin. Gustong gusto ko talaga ang ganitong lifestyle. Ngayon, sinusubukan naming makapasok mukhang sa Best Buy ang daan. parang meron kang... Salamat, nagawa na namin. Habang palabas ako sa mga outlet, sa wakas ay nakarating kami sa isa sa mga sentrong bahagi ng mall. Marami pa palang naiwan, hindi ako makapaniwala. Mula sa mga lumang kagamitan hanggang sa mga nakakatakot na paninda, mistulang bigla ang inabandona ang mall. May bahagi ng kasaysayan nito na nakakapit pa rin sa bakanting espasyo. Nakabisita na ako sa maraming abandonadong mall. Ito ay isang medyo maliit lang pero astig pa rin kasi may mga naiwan pang gamit na nakikita ko. Sa halos lahat ng mga karatula ay nandun pa rin. Hindi ito ganun kawasak kumpara sa ibang mga mall na napuntahan ko na talagang wasak na. Pero medyo tahimik pa rito. Hindi pa alam ng maraming urban explorer o tao ang lugar na ito. Ang Berkshire Mall ay matatagpuan sa Lanesboro, Massachusetts. Binuksan ito noong 1888 at dati itong masiglang pamimili destinasyon para sa rehiyon ng Berkshire. Noong mga unang taon tampok sa mall, ang iba't ibang sikat na anchor store gaya ng Sears, JC Penney at Macy's, pati na rin ang maraming specialty shop. Umaakit ang mall ng mga mamimili mula sa buong kanlurang Massachusetts at maging sa mga kalapit na estado dahil malapit tayo sa New York at dahil sa sentrong lokasyon nito. Pero parang iniwan o isinara ang lugar na ito kahit holiday season. Ganyan ang madalas na pangyayari sa mga abandonadong lugar at tiyak na nagsasawa at naiirita ka na rin sa mga taong paulit-ulit na sinasabi iyan. Maraming tindahan dito ang hindi ko kilala pero may ilan akong pamilyar. Gaya ng nasa likod ko ngayon na wala ng laman. Papasok ako sa ilang interesanting tindahan kasi karamihan dito walang laman. Ricardo, ano tingin mo sa mall? May nakita kang astig? So may nakita akong lata ng Chef Boyardee na parang... Ay, seryoso, ayos yan. At parang may amag na siya kaya... Parang naging artipakto na yun ngayon. Nalanghap ko yung kay Nahilo at hindi ko alam. Ayos na kuha magandang... tama di ba? Oo, at tingnan natin kung ano pa. May mga larawan na iginuhit ng isang tao sa pader, astig yun. Actually, may inflatable playground doon. Talaga? Mukhang yun ang pinaka-highlight ng mall. Siguro nga yung inflatable playground. Sige, pupunta na ako doon. Pero tulad ng maraming mall sa buong bansa, naranasan din ng Berkshire Mall ang unti-unting pagbaba ng mga taong pumupunta at mga tindahang bukas noong dekada 2000. Ito ay dahil sa pag-usbong ng e-commerce, pagbabago ng nakasanayan at kompetisyon mula sa ibang retail center sa malapit gaya ng sa Pittsfield. Uy bro, kamusta? May dala akong something para sa'yo. Ano yun? May dala akong mini Steve para sa'yo. Mini Steve? Sasamahan ka niya sa buong adventure mo, bro. Parang kamukha ko. Oo. Siguro mas kaunti lang ang buhok, pero kamukha. Mas kamukha mo nga talaga. Meron ka rin, tingnan mo to. Akin si Steve, yan si Dave. Siya ang kukuha kay Dave. Tingin nyo, guys. Ibig kong sabihin, maliit lang naman itong souvenir, di ba? Kailangan pa rin natin siya kahit naglalakad-lakad lang sa mall. Alam mo, isasama na lang natin sila sa isang ikot sa paligid ng mall. Pero, hindi namin sila kukunin. Iwan ko si Mini Dave dyan, tama ba? ito, tingnan mo. May sarili na siyang maliit na seatbelt. Linawin ko lang, hindi ako kumukuha ng kahit ano mula sa mga abandonadong lugar. Tiniyak naming makakahanap ng tamang lugar para maibalik ang mga gamit mamaya. Sa huli, ang mga plansang ito ay bahagi ng kasaysayan ng lugar. Ngayon, oras na para magpaalam kay Ricardo na pauwi na. Hindi, Si Josh ay may konti rin si Josh. Hahanapin ko siya para humingi ng teddy bear niya imbes na pera.
Ay pare, anong ibig mong sabihin kailangan mo nang umalis? Ako, Kailangan ko nang umuwi bago mag-alas 3:30. Para saan? samahan mo kami sa lakad, Ricardo. Ilalakad ko ang aso ko. Grabe naman. Sige. Dali mo siya sa parke. Visit. Sino ang nag-iisip na dapat yung natawan ng paglalakad ng aso? Laktawan mo na ang paglalakad ng aso. Makakakita pa tayo ng mas maraming aso sa trip na to. Mahal niya talaga ang aso niya. Parang ganito lang ako. Isipin mo ang isang lalaki. Masyado na siyang lumalapit sa'yo. Hindi. Oh. Ikinakalat mo siya sa buong mall. Hindi ko siya makita sa basurahan. Grabe, pare. Tumindi ang mga pagsubok nang magsara ang mga pangunahing nangungupahan. Isinara ng Sears ang kanilang pinto noong 2014, sinundan ng JCPenney at Macy's noong kalagitnaan ng 2010. Bumilis ang pagbagsak ng mall dahil sa pagkawala ng mga pangunahing retailer. Noong huling bahagi ng 2010, karamihan sa mga tindahan ng mall ay nagsara na at iilan na lang ang natira. At na ilang beses nagpalit ng may-ari ang ari-arian, may iba't ibang plano para buhayin ito, ngunit hindi ito natupad. Noong 2019, opisyal nang nagsara ang mall at may mga pag-uusap tungkol sa muling paggamit o pag-develop ng lugar, ngunit hindi pa ito lubos na natutupad. Ang Berkshire Mall ay naging simbolo ng mga pagsubok na kinakaharap ng maraming mid-size na mall sa United States. Well, matagal-tagal din ang naging chill na vibe dito. Malapit ko nang matapos ang pag-iikot sa mall. Sana nag-e-enjoy kayo sa video. Sabihin niyo ang inyong mga opinion tungkol dito. Naglalakad at kumukuha lang ako ng mga litrato. Astig ang mall na to. Mahilig ako sa mga abandonadong mall at siguradong ilan sa inyo ay nakapunta na rito noon habang bukas pa. Kung nakapunta na kayo rito, i-share ang inyong karanasan sa comments. Gusto kong malaman ang inyong kwento at siguradong marami ring gustong mabasa ang inyong mga komento. Kung pwede, i-share din ito sa inyong community. Marami ang gugustuhing makita ang itsura ng mall bago ito gibain. Karaniwang ginigiba lang ang mga ganitong mall, pero sana ma-restore pa nila at magamit ang gusali para sa ibang bagay. Ngunit hindi palaging ganoon ang nangyayari. Sa tingin ko parang jewelry store ito dati. Akala ko kanina mula sa malayo ay isang safe yon, pero mga electrical na gamit lang pala. Oo, halos lahat ng tindahan dito ay bakante na. Nagdududa ako kung may soft drinks pa ang vending machine na ito. Wala. Mukhang ubos na lahat. Grabe ang lagkit nito. Maghuhugas ako ng kamay pagkatapos nun at may tindahan ng hotdog dito mismo. Nakakatawa kasi sa trip na to, si Dave ay sobrang nagkakagusto sa corn dog kaya kailangan nating bigyan siya ng masarap na corn dog. Hanapin natin ang pinakamasarap na corn dogs sa road trip na to. Kung may alam kayong lugar, sabihin nyo lang sa comment section. May mga phone case din na nakakalat dito. Pwede tayong bumaba dito at nandun ng Target at bukas pa yun. Sa tingin ko may bouncy house din dun sa baba. Ay grabe, ito ba yung lemonade ni Auntie Anne? Kay Auntie Anne ba to? Mukhang oo nga. Sabi ko, mga tol, ang tagal ko nang wala dito. Ang tagal ko na sa Asia kaya nakalimutan ko na kung ano-ano ang mga tindahan dito. Hindi ko inasahan na makakakita ako ng bouncy house dito pero ayun, nasa harap ko mismo. Siyempre, sabi ka kong silipin kung ano ang itsura sa loob. Sa kasamaang palad, sandali lang ang saya ko dahil nalaman kong lahat ng bouncy house ay wala ng hangin. Kahit nakakadismaya, naragdagan pa rin ng kakaibang ganda ng tila iniwang lugar na ito. Iniiwan lang ng mga magulang ang mga anak nila dito tapos umiikot sa mall. Tinatanong nila kung pwede dito ang mga batang 12 taon gulang pababa kung pupunuin ang mga inflatable bounce house.
Mga labo ito. Nandito pa rin yung mga upuan. Grabe, pinaputok nila lahat ng lobo. Umaasa akong may natira pa sana. Punong-puno ng hangin na pinaglalaruan lang natin pero mukhang pinaputok nila lahat ng lobo. Pero nandito pa rin lahat, ikaw. Maiisip mo kung gaano karaming mga bata ang pwedeng maglaro dito sa pamamagitan ng pagtingin dito. Ang daming sapatos na pwedeng ilagay sa mga lagayan ng sapatos na ito ay isang higanteng pagong. Paano mo palaging hinaharap yon? Parang tingnan mo, tumatalon. Maganda, yan. So Dave, ang dami talagang mga salita na iba ang bigkas mo sa United Kingdom. Oh, kaya... So anong tawag mo dito? Tay, gusto kong maglaro sa Bouncy Castle. Bouncy. Castillo, tinatawag naming bounce castles ang mga yon. Hindi mahalaga kung Castillo, Gagamba, Butiki, bounce castle pa rin ang tawag namin doon. Mas astig pakinggan ang tawag na Castillo kaysa bouncy houses. Mas cool talaga ito. Oh, astig pa rin naman talaga pareho. Parang ganito rin yung laro sa United Kingdom. Saan? Mannequin Dave. Grabe, may binibenta silang kopya ni Dave dito. Ano? May artificial intelligence na naka-integrate dito. Sige, oras na para ilagay ang oso kung saan. Oh. Naku, nahulog yung akin. Akin ba ito? Oh, nakita kong nahulog mo yun. Sige. Ibabalik ko ito kung saan man. Ilalagay ko ito. Pagsamahin natin ang atin, pare. Siguro dito. Paano naman kung ilagay mo ako sa mga komento at tumitingin sa bintana ng tindahan? Oo, makikita natin ng maayos ang mga taong nag-iikot dito. Sige, maganda ang panahon. Dito ka nababagay. Dito mismo. Ayan na. Hindi maganda ang tanawin dyan. Hindi ko maabot. Masyadong nakakatawa. Yan, hanapin nyo kami sa Facebook, Penstop 4. Ay, ano ba yan? Ito ay isang mega pool table. Paano mo nga ba malalaro to? May naalala akong video game na kapag kailangan yung lutasin ng puzzle, ito'y tingnan. Maliit. Kaunti pa. Ayan na tayo. Literal. Isa lang itong ilusyon, pag lumapit ka wala na. Hindi naman kaya mo pa ring bigkasin. Nakakatawa nga para sa akin. David, ano ba yung suot mo? Pops, kailangan mo ng sombrerong kalabasa para sa Halloween. Ano ba yan bro? Parang sandata. Parang luma ng industriya, di ba? Bro, isuot mo lang to at ito na ang yung merong... Sinihan sa harapan. May sinihan ba? Oo, hindi. Hindi ako makapaniwala. Sigurado akong sinabi nitong sinihan. Pumasok ka ba sa kwarto? Hindi ako bumaba ron dahil nandun ang kotse. Dapat ba tayong pumunta sa kwarto? Sigurado akong ganun nga. Ipakita ang karatol. Bro, huwag nating palampasin ng sinihan. Dapat nating panoorin ito. Nang ipinakita ng kaibigan ko ang litrato ng sinehan sa kanyang telepono, na-curious ako at hindi na makapaghintay na hanapin ito. Pero bago kami pumunta doon, may ilang pang mga tindahan sa side ng mall na ito na gusto kong silipin at i-document. Mabuti na lang at ini-explore natin ito sa araw dahil gustong-gusto ko talaga ang mga skylight sa mall na ito. Tingnan mo itong hallway dito, ang ganda talaga. Sa tingin ko, may dollar store tayo dito. Santalan, ang astig pakinggan yan. May ilang mga bagay na nakakalat dito. Sa ngayon, ito na yata ang pinaka-preserved na tindahan na nakita natin. Siguro kasi wala namang masyadong mahalagang bagay dito na pwedeng kunin. Mga account ng kung ano-ano ang counter. May mga gamit pa rin. Isang lumang radyo dyan. At galing pa sila nung 2018. Ibig kong sabihin, tugma ito sa mga nakita ko sa internet na nagsasabing nagsara ang lugar na ito nung 2019. Maraming kalendaryo dito.
Ito na ang huling parte ng mall na dapat pa nating tuklasin. Okay, mukhang kulang ng isang gulong ang wheelchair na to, pero anyway, may aktibong target diyan gaya ng sinabi ko kanina, kaya kailangan nating mag-ingat at huwag gumawa ng masyadong ingay. Pero ang astig kasi ng sign na umiilaw, parang gusto kong pumunta dito sa gabi. Pero sa tingin ko wala tayong oras para doon. Gusto ko rin talaga itong wheelchair at kung paano nakasulat ang pangalan ng mall dito, ang astig talaga. Anong tingin mo? Ako, nag-i-enjoy ako. Habang iniikot ko ang lugar na ito, sinusubukan kong maramdaman ito. Bagong mall ito para sa akin, kaya walang nostalgic na pakiramdam. Maliit pero maganda para sa litrato, kaya kumuha ako ng marami. Kung gusto mong makita, pwede mong tingnan. I-follow mo ako sa Instagram or tingnan ang Facebook page ko. Lumapit tayo sa target na karatula. Doon nagsimula ang nakakailang pakiramdam. Hanggang sa puntong iyon, medyo ligtas pa ang pakiramdam sa lugar pero napansin ni Dave na may kotse na nakaparada mismo sa harap ng pasukan. Sa mundo ng urban exploration, nakakabahala kapag nakita ka ng maling tao dahil maaari itong magdulot ng problema. Bumaba ang lalaki, tumingin sa bintana, bumalik sa kanyang kotse at umalis. Akala ko papasok siya kaya nagmadali akong magtago sa security room. Sabi ko sa sarili, gusto ko nang lumabas, wala akong alam sa kotse. Maaring mga ordinaryong tao lang sila na gusto lang sumilip. Akala ko papasok siya, mukhang ginagamit pa rin ang kwartong ito. Lumapit ka ba sa target na karatula? Kasi siya. Gaano ka kalapit sa target na karatula? Hindi ako lumapit, hindi ko naisip. Kasi hindi ko naman alam na yun pala ang dating daan papasok sa target. Isinara na nila yun? Oo, kaya marami pa rin kuryente kasi ginagamit pa rin yung tindahan, di ba? Tama, di ba? Sa tingin ko, dapat lang tayong pumasok, tama? Uy, pare, barbershop ba to? Oo. Kakagupit ko lang 2 araw bago itong biyahe. Grabe, ang ganda ng barbershop na to. Ewan ko ba, pero itong lugar na to ang pinakatumama sa akin. Nang makita ko ang abandonadong salon, bumalot sa akin ang nostalgia. Napaisip ako tungkol sa mga buhay at alaala na konektado sa lugar na to. Tulad ng ibang mga tindahan dito, napatanong ako, nasaan na kaya ang mga empleyado ngayon? Anong landas na kaya ang tinahak nila matapos magsara ang kabanatang ito ng buhay nila? Aray, ang sakit huminga. Alam mo yon? Kapag nilanghap mo yan, masakit talaga. Oo, lalo na kung marami kang malanghap, mag-ingat ka lang. Oo. Hindi, ayos lang. Pinaalalahanan lang kita. Ang labo nito. Grabe, dito dapat nakapwesto ang seguridad. Pero wala namang tao dito. Bukas ang kuryente at lahat pero mukhang matagal nang walang tao dito. Sa puntong ito, handa na akong umalis dahil nagsisimula ng maging hindi komportable ang pakiramdam. Kahit na parang may seguridad dito dati, mas mukha na lang itong alaala ng nakaraan kaysa sa isang aktibong lugar. Pero may isang bagay na hindi ko kayang palampasin, ang makita ang sinehan. Kailangan ko muna itong silipin bago tapusin ang araw, kaya mas kampante na ako. Magpapahinga lang kami dito. Malamang pumupunta sila dito sa gabi. Wow, at mukhang... Alam mo, kung may seguridad dito, siguradong may aso sila kasi may higaan ng aso dito. Masaya ako na wala na sila. Gusto ko nang umalis matapos yon. Pabalik sa food court, nanatiling alerto ako. Nakabantay kung nandoon pa ang sasakyan na nakita ni Dave sa entrance. Naginhawaan ako nang wala na ito. Nagpatuloy ako sa sinehan kung saan kami nakapark, katabi ng Target. Bago umalis, ipapakita ko muna ang food court, ang pinaka-memorable na lugar kung saan siguradong lahat kumakain sa mall. Ganito na ang itsura nito ngayon. Pero mukhang isang Japanese na restaurant yan. Ano nga ba yung nandun? Pizza Bella yata. Tingin ko pizza restaurant yon. At dito nag-uupo at kumakain ng lahat. Naglalakad na kami papunta sa sinehan. Kita ang bus namin na nakaparada sa tapat mismo ng box office. Eto na tayo. Nandiyan ang concession stand. Pumasok kami sa sinehan na may maraming bakanteng kwarto. Una ay 4 na taong lugar na may box office. Dito ka bibili ng mga ticket na bakante rin pati ang lobby area. Pagkatapos, napadpad kami sa walang katapusang nakakakilabot na mga pasilyo. Sa huli, natagpuan namin ang astig na silid ng proyektor.
Kahit walang proyektor at gamit sa pelikula, maganda ang tanaw namin sa mga auditorium. Nakapunta pa rin kami doon at nakapasok sa ilan sa mga sinehan na talagang walang laman dahil tinanggal na lahat ng upuan. Bumalik kami sa nakaraan. Naisip ko ang itsura ng mga silid noong kasagsagan ng mall. Ngunit ngayon, alaala na lang sila mula sa nakalipas. Mga tol, sa tingin ko ayos na ako. Babalik na ako sa pinanggalingan natin. Mula kasi mukhang dito talaga sila dumadaan para magtrabaho. Sa tingin ko dito nila nilalagay lahat ng gamit nila. Sige mga tol, kakalabas lang namin ng mall. Nandun kami ng ilang oras. Siguro mga 4 na oras kaming nag-explore doon. Matagal-tagal din. Alam mo, hindi pa nga kami nakakakain pero ang ganda talaga ng lugar. Pagbalik naman sa bus, ito ang gusto ko. Basta bumabalik lang kami sa base. Ibang klase talaga kapag nag-explore ka ng van place at may sarili kang van build or bus build na katabi mo lang. Kailangan kong kunin ang malamig kong lemonade. Nag-empake kami at lumipat. Kahit nakahanghanga ang mall na ito, may natuklasan akong mas maganda pa. Isang mas malaki at mas modernong mall. Nasabik namin gustong tuklasin. Makalipas ang ilang araw, nakapunta kami roon na lampas sa aming inaasahan. Ako ay nag-i-explore tapos nagdodokumento ng Chesterfield Mall sa Chesterfield, Missouri. Kung nakatira ka rito at pamilyar sa mall, mag-iwan ng komento sa ibaba para ito sa inyo mga kaibigan. Naunawaan ko ang nararamdaman mo tungkol sa mga mall. Lahat tayo ay lumaki na may kanya-kanyang mall noong kabataan pa lang natin. Sangkos na ito na binuksan noong 1976 bilang isang pangunahing destinasyon ng pamimili ay puno ng mga alaala, nostalgia at mga kaibigan at pamilya na unti-unting nawawala. Sa lugar ng St. Louis, umunlad ito noong dekada 80 at 90 kasama ang mga sikat na department store tulad ng Dillard's, Sears at Famous Bar. Ngayon, sobrang excited ako mga kaibigan na silipin itong abandonadong mall na ito. Wala talagang pumupunta dito lalo na sa urbex scene. Kaya isa ako sa mga unang magdodokumento nito at dahil mawawala na ito sa susunod na buwan. Pakiramdam ko ay napakaswerte ko. Anong araw na ba ngayon? Ika-21 ng Setyembre ngayon. Kaya sa susunod na buwan, lahat ng nakikita nyo sa likod ko ay magiging guho na. Para mas swertehin pa, kailangan ko talaga kayong mag-subscribe at i-turn on ang notifications dahil mahigit sa 50 sa inyo na nanonood ay hindi pa nakasubscribe kaya please, 1 segundo lang yan. Malapit na rin akong magka-1 milyong subscribers. Kulang na lang ng 15,000 para makuha ang golden play button. At malaking milestone yon para sa akin at sa pamilya namin ni Rowan. Kaya tara, simulan na natin ang adventure pero bago yon, pindutin niyo muna ang like button. Kita-kits tayo sa dulo, enjoyin ang video dahil siguradong masaya ito. Hindi mahirap makapasok sa mall. May nakitang bukas na side door pero para hindi mapansin, kailangan tumakbo agad papasok. Tama, nakapasok na kami. Habang tumatakbo ka dito, pwedeng may kahit sinong tao dito sa loob. Habang papasok kami, sinigurado ng mga kaibigan ko na walang tao sa paligid. Punong-puno ako ng excitement at buti na lang talagang walang tao sa loob. Kami lang talaga. Napakalaki ng mall, marahil isa sa pinakamalalaki na napuntahan ko. Simula pa lang, napansin ko na ang mga gamit na naiiwan, magandang senyales. Minsan, parang walang buhay ang mga bakanting mall kaya mas naging kawili-wili ang karanasan dahil sa mga bakas ng nakaraan na nakita ko. Wow, siguro ito na ang pinakaastig na nakita ko ngayon, itong transformer na to. Papasok na tayo ngayon sa food court. Karaniwan to nasa pinakataas na palapag sila. Kaya baka mas marami pang food court sa paligid. Ito ay nasa ground level lang. Wala akong nakitang food court sa ground level pero baka mas marami sa pinakataas, mas malaki doon. Okay naman lahat nung una pero napansin namin na may mga camera sa sahig na parang nakakonekta sa wifi.
para makasiguro agad kong chinek ang phone ko kung may mga wifi connections. Pero wala namang active, kaya magandang senyales na siguro ay naiwan lang talaga ang mga camera nung operational pa ang mall. Naalala ko pa ang panahon na pumupunta lang ako sa mall at kumakain sa food court. Namimiss ko ang pumunta rito kasama ang tropa at mag-chill kasama ang maraming tao. Ang saya talaga. Kung titingnan, halos wala nang natira maliban na lang kung nakatira ka sa malaking syudad. Ako si Sir Uli. Nandito lang kami ngayon sa tindahan, ano? Naghahanap ka ba ng Pokemon cards? Naalala ko ang Newberry Comics dahil dito. Pareho ang nerdy na dating nito. Sa mga naiwan, may mga display ng Pokemon at Yu-Gi-Oh cards, kaya malinaw na nagbebenta sila dati ng mga ito dito. Malamang na-excite ako kung may natirang baraha. Mas magandang mag-ikot para makakita lang, hindi para kunin. Mga kahon na lang ang naiwan dito. Ay, Taragis, baka may makita pa ako sa likod na kwarto. Nilimas na ang lugar na ito. Oh, siya. Ibig kong sabihin, malamang may itinago silang mahahalagang bagay dito. Siguradong nilock nila yon. Sila Dinosaur Whites ng Galaman mahahalagang Pokemon cards. Pero wala naman. Wala akong nakikita kahit ano. Grabe putik. Nagbagsakan lahat ng estante parang domino at nandun lang yung mga libro. Gusto kong tingnan ng malapitan ang mga librong ito. Grabe. Parang daan-daan ng mga ito. Grabe, ang dami. Nagulat ako na walang kumuha ng mga ito. Marami pa dito sa mga estante. Ito ang section ng pantasya. Hanapin natin ang section ng manga. Mahilig ako sa manga, anime, at lahat ng bagay na Hapones. Sobrang fan ako nito, sabihin niyo sa comments kung mahilig din kayo. Pero sa kasamaang palad, wala akong nakikitang section ng manga. Sige, hindi ko nahanap ang section ng manga, pero nakita ko ang section ng comic book. Meron silang mga astig na poster. Nasa mga pader ang mga poster pero wala namang comic book sa mga estante. Mga kaibigan, sa itaas ang section ng video game. Tapos na tayo rito kaya halina't tingnan natin yon. Noong unang bahagi ng 2,000 dekada ang kompetisyon mula sa mga bagong development at pag-usbong ng e-commerce ay nagdulot ng pagbaba ng mga bumibisita sa mall kaya nagsara ang mga pangunahing tindahan. Noong 2010 humarap ang mall sa matinding pagsubok dahil maraming tindahan ang nagsara at naging bakante. Nasa ikalawang palapag na tayo. Sa tingin ko 2 palapag lang ang mall na ito pero sobrang lawak at laki talaga. Ay, wow. So ito na yata ang sinehan. Ito ay, nakasulat dyan na teatro. Oo, pwede mong laruin yung mga maliliit na laro dyan. Sige, para subukan sila. Grabe, Diyos ko. May Cheesecake Factory na ngayon. Tumatawid na ako papunta sa Cheesecake Factory. Pare. Sigurado ako unang best sa banda ng Cheesecake Factory ang wild nito. Egyptian ang tema ang astig. Ay, hindi pwede. Merong... May ilan pa pala ay may ibong lumilipad, parang 3 o 4 sila. Marunong ka magsalita ng wika nila, Josh. Sige na, palabasin mo sila. Oo. Para itong istilong Ehipto dito. Ang astig nito. Ang ganda. Gusto ko yung pagka-Ehipto ng tema nito. May mga packing pa sa mga beam. Wow, parang gusto kong kumain sa Cheesecake Factory ngayon. Tingnan mo to, ang laki ng bar section nila. Nandun si Dave, ang laki ng lugar na yan. Nakalimutan ko kung gaano kalaki ang Cheesecake Factory.
Maraming tindahan ng bakante. Hindi ko napapansinin yung mga bakanting tindahan kasi nakakaboring yun mga pare. Kaya kung may makita akong tindahan na may laman pa, pupuntahan natin yun. Ipapakita ko lang sa inyo yung pinakamagaganda dito sa lugar na to. So ayun, may escalator paakyat kaya 3 palapag ito at hula ko. Papunta ito sa AMC Cinema. Sige, nandito na lahat ng tao at marami pa ring mga bagay dito. Tingnan mo to, parang monitor. Parang makikita mo to sa ospital. Sa lahat ng clothing stores dito, ito yung may pinakamaraming naiwan na gamit. Nakakalat ang mga damit kahit saan at meron pa rin sa mga istante. At nakakatuwa, mukhang pinapayagan din ng pole dancing dito sa loob. Kung pwede lang, gusto ko sanang i-donate ang mga damit sa charity pero siyempre sa nakasama ang palad, marami sa mga gamit ay may mga palatandaan na ng amag ngayon. Maraming iba't ibang gamit dito, hula ko naging Charming Charlie ang tindahang ito. Hindi pa ako nakapunta sa Charming Charlie. Oh! Bro, teleprompter yan. Sa tingin ko mukhang teleprompter talaga pero baka nagkakamali ako. Sige, aalis na tayo sa side na to at pupunta na tayo pababa dito. Pumasok ka dito. Pare, ang baho dito. Malamang galing yan sa refrigerator. Grabe pare, ang sama ng amoy. Iwasan mong pumasok doon dahil sobrang baho. Oh. So guys, nandito ulit tayo sa gitna ng mall at may scooter dito at sigurado akong wala yan dito dati. Mula sa anggulong ito, parang ginamit din nila yon doon sa baba bilang tennis court. Uy, Josh, mali ang sukat ng pantalon mo, bro. Oh, medyo maiksi. Kailangan mas mahaba pa ng kaunti. Nandito na ulit ako kasama ang tropa. Saan pumasok yung lalaki sa dilaw na damit? Lahat. Tama, kaya siguro dapat dumaan tayo sa ibang daan. Siguro dapat tingnan natin itong side na to ngayon. Ano ang narinig mo? May tao lang? Parang may gumagalaw, bro. Humaharap ako dito. Kaya siguro iiwan natin yung lugar na yon sa huli. Para lang sigurado. Pinagbukalan nila ang side na to, may pader sila na maaari pa rin nating daanan. Kasing interesante rin ang side ng mall na ito, maraming tindahan pa rin na may mga gamit na naiwan. May nakita akong mga kakaibang bagay habang naglalakad. Mga Beanie Babies, collectibles, at na iba pang mga kayamanang nakabalot pa at maayos na nakapak na parang kahapon lang inilagay sa mga estante. Tila imposibleng makita ang mga item na lubos pa ring maayos sa gitna ng pagkasira ng mall. Maagang 2,000 ang mga McDonald's na laruan na may tali. Ang mga laruan mula sa Happy Meal na medyo bihira, sigurado akong mahal ang bentahan ng mga ito. Astig yan. Grabe. Tingnan mo silang lahat. At lahat sila ay nakaseal din. Lahat sila ay nakaseal. Grabe. Minsan ikaw. Pwede mo lang. Makakarap mong pinakawalang kwenta ang mga bagay sa mga abandonadong lugar. Ito, may transformer, oh. Ako. Hawak ko na ito, ano yung nandun? Sige. Sinabi niya na magugulat ako dito. Mga arcade machine pala. Ano yung Star Wars arcade? Grabe, bro. Ang astig nito. Ako. Hindi ko alam. Siguro halo ng dalawa. Oh, ganito talaga ito. Tinanggalan na, bro. Parang wala nang laman. Dati itong Star Wars na pambura na arcade game. Saan? Ikaw ba ay barko parang Starfighter? Ayos naman itong tindahan na ito. Katapat lang ng pinuntahan natin kanina. At may ilan ding kakaibang gamit na naiwan. Isa sa mga pinakakakaibang nakita ko ay itong mga bouncy ball na suit. Hindi ko talaga alam ang tawag dito o kung para saan talaga. Pero
Nakakita na ako ng mga video ng mga tao na tumatakbo pababa ng burol na suot ito sa tingin ko sa United Kingdom iyon. Naisipan kong subukan ito, ngunit sa kasamaang palad medyo malambot na at wala ng hangin. Grabe, pambata pala ito mga tol. Mukhang sobrang maalikabok dun sa baba. Pero sa tingin ko may naglaro sa fire hydrant. Kaya nakahanap kami ng isa pang kainan. Namamatay ang mga paniki. Sa huli nakarating kami sa neutral zone, ang huling tindahan. Unang beses ko itong narinig. Hindi pa ako nakapamili sa ganitong tindahan dati. Pero ang lugar na ito ay punong-puno ng mga kahon ng mga gamit na iniwan. Ipaalam mo sa comments kung nakapamili ka na sa Party City at ano ang masasabi mo tungkol dito. Ang napansin kong kakaiba ay parang ngayon lang sila nagsimulang mag-empake. Hindi nila nakuha or nailabas ng mga kahon at iba pang gamit na marami. May iba't ibang klase ng mga bagay na naiwan, mga damit, pati lahat ng mga damit. Mga iba't ibang bagay. Marami ring nakakalat na mga Pasko dekorasyon sa iba't ibang lugar. Parang iniwan na lang ang tindahan sa gitna ng paglilinis. Oo, meron itong security alarm na bagay. Ayos to. Sabi ko, tingnan natin ang sinehan. Kinakabahan ako dahil may security guard na nagpapatrolya dito sa loob. Hello, may tao ba rito? Grabe mga to, tingnan nyo. Meron din tayong karatula ng pagsasara ng sinehan. Tuluyan nang nagsara ang Chesterfield, kailangan naming makita kayo sa aming pinakamalapit na lokasyon. Grabe mga pare, ang lupit ng sinehang to. Naamoy ko pa rin ng popcorn dito. Ito na yata ang pinakaastig na abandonadong sinehan na nakita ko sa isang abandonadong mall. May isa pang na-post dati na may dating Stranger Things, pero maganda rin ito. Mas moderno ito sa tingin ko. Grabe, gusto ko rin yung mural doon sa taas. Parang pinapaalala nito sa'yo ang Hollywood Walk of Fame, pero imbes na pangalan, mga sikat na linya mula sa mga pelikula ang nandyan. Alam mo yung I'm walking here at Are We There Yet? Astig. At ang sinehang ito ay may kakaibang dating. Mga pare, may mga candy pa sa loob, hindi pa nabubuksan. Ano ba yan? Ay, grabe, wala nang laman to. Baka may hype na kumain nito. May mga kutsara, tinidor pa nga tayo. Sabi ko, tingnan na natin ang isa sa mga sinehan na ngayon. Tingnan na natin ang sinehan ngayon. Grabe. Ang layo ng lakad para makarating sa upuan mo. Hindi pwede. Mas maganda ito kaysa sa mall na pinuntahan natin kamakailan. Nandito pa rin ang mga upuan. Grabe, ang laki nito. Inalis na nila ang projector screen? Nakakatakot ang katahimikan dito sa loob. As nairis ng isa pang kwarto. Ito ang kwarto numero 2 at napakaliit nito ngayon kahit na sinubukan nilang buhayin muli, hindi na nakabawi ang Chesterfield Mall. Karamihan dito ay abandonado na at iilan na lang ang natitirang mga tindahan. May mga plano na ngayon na gibain ang mall sa Oktubre 15, 2024 para bigyang daan ang isang mixed-use development na tatawaging Wild Horse Village. Ito na ang magtatapos sa halos 50 taong pamana ng Chesterfield Mall. At gaya ng nakikita mo sa likod ko, medyo kakaiba ang paradahan dito. G-shaped natin nga kung pila lang paradahan ng mga bagong sasakyan ng Tesla.
Maraming Tesla S, Tesla Y at Cybertruck ang nakikita ko dito. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming Cybertruck dati. Hindi ka panipaniwala ang nangyayari dito. Nakakatuwa na ginagamit lang ito ngayon para sa mga Tesla. Rona Fam, dito ko natatapusin ang video. Salamat sa panonood, sana nag-enjoy kayo. Kung nagustuhan ninyo, siguraduhin mag-subscribe at i-on ang notification bell. Ang Chesterfield Mall ang paborito ko sa dalawa. Gusto ko talaga na may sinihan sa loob at sobrang saya ng naging karanasan ko doon. Masaya ako na na-document ko ito dahil kamakailan lang, tiningnan ko online at tuluyan na itong nawala. Ang pinakahuling mga artikulo ay mga 2 linggo na ang nakalipas at ipinakita na ang proseso ng demolisyon. Oo, at halos 1 buwan na mula nang kunan ko ang lugar, kaya pahinga na sa Chesterfield Mall. Sa tingin ko, andun pa yung isa pero sigurado akong mawawala na rin yon sa lalong madaling panahon. Alam mo na, ang mga abandonadong mall ay nagiging bahagi na ng nakaraan. At gustong-gusto kong i-document ang mga ito. Kung talagang nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin magbigay ng thumbs up. Susubukan kong umabot ang video na ito ng higit 5,000 thumbs up dahil malalaman ko na nag-i-enjoy talaga kayo at mas marami pa akong gagawin. Kung sakaling may alam kayong abandonadong mall sa lugar ninyo, alam nyo na, mag-message lang kayo sa akin. Gustong-gusto kong puntahan at i-document iyon. Katulad ng sinabi ko, halos 1 buwan na akong nasa bahay ngayon at ang sarap ng pakiramdam na makabalik sa kwarto ko. Tingnan nyo rin ito guys, may bago akong editing rig. Ito ang MacBook Pro ko, nagcha-charge pa siya ngayon kaya hindi ko siya maangat. Pero ito na siya ang baby ko. Yung huli kong laptop, sobrang pangit talaga nun. Iyon ang nagpapabagal sa akin sa pag-upload noon pero ngayong meron na ako niyan, mabilis na ako mag-edit. Nakakakulong lang ako sa kwarto ko, sinusubukan kong maglabas ng mas maraming video hanggat maaari para maging consistent para sa inyo. Kasi alam ko nitong mga nakaraang buwan, mabagal ako at talagang nadidismaya ako sa sarili ko na nagawa ko yun sa inyo. Mahal na mahal ko kayo at sabi ka kong ipakita sa inyo ang mga niluluto kong content. Kaya please, i-on ang notification bell para hindi maulit ang nangyari sa last video ko na hindi naging maganda ang resulta. Kasama talaga iyan sa laro ng YouTube. Kapag hindi ka consistent, babagal talaga ang takbo ng channel. Pero alam kong makakabawi tayo basta tuloy-tuloy lang ako sa pag-grind at pag-edit ng mga video. Lalo na ngayon na nag-invest na ako sa MacBook Pro, yung pinakabagong version by the way. Kaya sobrang lakas ng makina na to. Alam kong maglalabas ako ng content hanggat kaya ko pero ayun, maraming salamat talaga sa pasensya at suporta ninyo. Mahal ko kayo at magkikita tayo sa susunod na adventure. Peace at salamat sa panonood.